ang 1502nd ng 1302nd Community Defense Center ay narito ngayon ho sa ating pong DSWD National Logistics and Resource Management Service para tumulong sa ating pong DSWD sa pag-produce ng iba't iba pong mga DSWD food packs. Ang layunin po nito, nung sumabog po ang ating pong Mount Canlaon, may panawagan po ang DSWD na kumuha ng volunteer, no? Or mag-request ng volunteer. Kung kaya kami ho ng mga Philippine Army Reservists ay hindi na ho kami nagtumpik-tumpik. Amin pong sinikap na magkaroon po ng volunteer service dito sa ating pong lugar. So, a total of 80 reservists ng Philippine Army mula po sa 1502nd Brigade, at the same time sa ating pong 1302nd Community Defense Center ng NCR RCDG ang narito ngayon. Kasama natin po dito yung 303rd Batalyon mula naman po sa hanay ng 1303rd Community Defense Center, no? At ito po ay pagtutulungan ng ating pong dalawang Community Defense Center para higit na makatulong tayo dito sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo sa mga nasalanta nitong pagsabog nitong bulkan na si Mount Canlaon. At higit dyan, kami po ay narito din para yung iba pong mga nabiktima ng sakuna o mga affected families ng ating iba't iba pong disasters, no? Ay makatulong din po ang Philippine Army Reservists. Bahagi po ng humanitarian mission at bahagi din ho ito ng ginagawang aktibidades o programa ng ating Philippine Army Reservists na hindi lang kami nadideploy sa mga war o nagpiprepare para sa paghahanda sa laban o sa gera, kundi sa pamamagitan na rin ng humanitarian services or mission na kami ay makatulong sa community para ma-prevent ang mga bagay-bagay nito. Katuwang po ang pamahalaan. So kami po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan, lalong-lalo na ang DSWD. Kaya ang Philippine Army Reservists, narito lamang ho ang ating 1502nd Brigade, ang ating pong 1302nd Community Defense Center sa pangunguna ni Colonel Bigo, at ang ating pong 1502nd sa pangunguna ni Brigade Commander na si Sir Noto, at 10 ng aming opisyalis at kasamahan sa brigada. Kami po ay nagpapasalamat sa DSWD sa pag-welcome sa amin para makatulong at makiisa sa hangarin na makapag-contribute man lamang sa ating pong mga kababayan na apektado ng iba't ibang mga disasters or kalamidad. Sir Ronald, maraming salamat sa pagtanggap nyo dito sa aming mga reserve force mula sa 1502nd at sa 1303rd. Anong masasabi mo at paano mo may papaliwanag ang presence ng aming mga reservists dito? Actually po, hindi lang po ito patungkol dun sa pagre-repack natin ng mga goods po dito sa DSWD. Bagkus, inihahanda natin yung mga community na maging resilient sila sa pamamagitan na meron tayong enough supply of family food packs, enough of supplies of food for them para kapag nagkaroon ng disaster, ready yung goods, meron tayong maibibigay at madali sila makakabangon. So malaking tulong na meron tayong mga volunteers po, no? From the reserve forces ng ating Armed Forces of the Philippines, pati yung mga nakita nating student from National University and other volunteers na pumupunta po rito. Sir Ricky, alam nyo ba na nakapag-produce tayo last year ng 3 million? 3 million? Na family food pack. Wow, ang laki. Oh, ang dami. 3 million. At sa ngayon, meron tayong 3 million na family food pack na nakalagak sa mga warehouses natin nationwide. So hindi po yun magagawa kung wala pong volunteers. So malaking tulong po talaga. Ang laki ng impact ng mga volunteers po para po sa effort ng government na masiguro enough yung supply, meron silang makakain pagdating ng emergency, at masisiguro natin na mabubuhay po sila. Kuya Ronald, marami kami dito ng mga reservists na nagpunta
Oo. Yung presence ba nila ay talagang may impact? Malaki po talaga yung impact kasi sa ngayon po, kinakailangan natin talaga mag-build up ng mga resources natin dahil parating na yung mga type bagyo or yung rainy seasons natin. Oo. It's better na prepare po tayong lahat. Ano po? So sa tulong po ng mga reserve forces po natin, malaki po ang impact po nito para sa mga kababayan natin na kung sakaling magkaroon ng crisis or calamity, ready po tayo. Oo. Yung ngayon, gaano kadami ang ini-expect o target ng DSWD para i-supply itong mga pagdating nitong mga kalamidad? Actually, ongoing yung ginagawa po nating replenishment all year round. Araw-araw nagpo-produce po itong National Resource Operations Center sa Pasay and meron rin tayo sa Cebu yung Visayas Disaster Resource Center. Araw-araw po yun, walang hinto. Okay. So sinisiguro natin na talagang meron talaga tayong enough supply. Oo. And then para sa kalaman ng lahat, ano-ano yung ating mga pinagbabagsakan nilo? Region, mula sa Region 1 o nationwide? Itong mga family food packs na nandito sa mga Disaster Resource Center kung tawagin po, binababa po ito sa mga regional offices po natin. So meron tayong mga warehouse, mga lalaking warehouse din sa region po natin na tinatawag natin na mga spoke. Meron po kasi Sir Ricky na hub, spokes, and last mile. So yung mga hub, ito yung mga disaster resource center, no, like NROC and BDRC. Meron tayong mga hubs, yun yung mga regional warehouses natin. Saan matatagpuan ito? Matatagpuan ito sa... Meron tayo sa Cebu, no? Meron tayo sa Cebu na disaster resource center, tulad nitong sa NROC. And we are also planning to have one in Mindanao. Mindanao. No? So kung mabuo natin itong resource center po na ito, si Luzon, the NROC will cater the Luzon, the VDRC will cater the Visayas, and then Mindanao. and the Mindanao na tatawaging Mindanao Disaster Resource Center. So ibig sabihin, for the pag Mindanao. nabuo natin yon, mas accessible ang ating mga food, family food packs. Yes, mas accessible kasi 'di ba po sa logistics, isa sa malaking problema kapag nagkaroon ng disaster, hindi ma-mobilize yung mga port, maaaring may damage, and also yung mga airports and seaports natin, maaaring may damage, so need silang i-repair. So kung manggagaling yung mga goods, tatawid pa ng inter-island, medyo matagal, hindi kaagad makakarating yung goods. Ang tawag natin dito ay pre-positioning. Yeah. Yan. Oo. Tapos ngayon, nasumabog yung Bulkan Sorsogon, Bulusan, Bulkan Taan. Naka-ready pa tayo para mag-augment doon. Naka-ready kasi yung mga regional offices natin, pati yung mga disaster resource center, have enough supply. Also, yung mga tinatawag natin last mile warehouses, na mga warehouse ng LGU, kung saan meron tayong relief repositioning agreement, nakaset up na rin po yun. May mga laman na rin po yun para kung sakaling sila ay tatamaan ng crisis o disaster, Naka-ready sila. ready yung mga goods, mas malapit. Ano pa yung ibang mga pangangailangan dito sa NROC o National Logistics and Resource Management para sa mga volunteers? Yeah, all year round at saka araw-araw nagpo-produce tayo. So definitely, araw-araw kailangan natin ng workforce po dito. No? Kung gusto po nilang mag-volunteer dito, makipag-ugnayan lang po sa NRLMB para po may schedule po sila. And also, masiguro rin po yung health and safety rin po ng mga volunteers. Ano pa natin iinganyo yung ating ibang mga volunteers na magpunta dito para tumulong, magkawang gawa at makiisa sa ganitong napakagandang layunin? Tulad nga po ng sinabi ko, we are preparing the communities na maging resilient po sila through our effort na mag-impake ng mga family food pack. So, yung pagtatrabaho po dito sa NROC is nakapagod, di ba? Mainit. But after naman ito, makapag-impake tayo, maihatid natin yung mga goods doon sa mga beneficiaryo.
alam mo Sir Ricky, 'di ba, yung ngiti or yung tuwa na maibabalik, no, ng mga beneficiary kapag nabigyan po sila ng mga relief items na ginawa po dito. Napakalaking ano po 'yon, ginhawa para po sa mga tao na nagtatrabaho po dito sa Enrock at pati po sa mga volunteer na tumulong para gawin po yung family food pack. So sinisiguro naman po ng lahat dito, ng mga workers, ng mga volunteers, na yung ating ini-impake dito ay may magandang quality, no? Tama ang bilang at maayos. Sige, kwento mo lang sa amin. Ano ang unang proseso hanggang sa matapos makaproduce tayo ng isang box? Ano ang laman nun? So, kwento muna. Saan magsisimula? Actually, magsisimula yan sa pag-iimpake ng bigas. Okay. Tulad ng ginagawa natin ngayon. Okay. Oo. Opo. So ngayon, binabacuum pack natin yung mga bigas. So, Okay. ibig sabihin, Oo. inaalis natin yung oxygen Okay. doon sa pack of rice. Para Para walang bukbok. walang bukbok, Oo. walang living organism na bububuhay dyan, at ma-extend natin shelf life ng Yes. ating mga Oo. bigas. Oo. Kapag meron na tayong bigas, isa siya kasi sa component ng food pack natin eh. Sir Ricky, ang ating food pack, meron po siyang mga dilata, mga cereals at coffee sa loob po noon. So yun po ay isa-isang ini-impake natin, no, sa tulong ng mga volunteers. Oo. And then, i-store po yun sa warehouse natin dito sa Enrock. And then later on, i-dispatch na po yan papunta sa mga regional offices natin. Ano ang nilalaman ng isang box para sa kalaman ng lahat? Ang isang box ng family food pack ay naglalaman ng 6 na kilong bigas. Okay, 6 na kilong bigas. Ako. 10 dilata, 10 dilata, 5 kape, 5 kape, at saka 5 cereal. 5 cereal. Ito yung 6 6, 4, 4, 644 2, 5, 5. 55. 64255, alam nyo na. 6, 4, 4, 2, 5, 5. Ayan, 64255. Oh, kasi dapat naintindihan yon. Oo. Mahirap na, code yun eh. Oo. Oo. At saka, ano naman, nakalagay rin naman po sa box natin yung component po. Component. Si Ronald, ano ang last message mo sa ating mga reservists? Yeah, maraming salamat po sa ating mga reservists. So yung tulong po ninyo sa DSWD, malayo po ang mararating po nito. No? Sinisiguro natin na yung mga kababayan natin, kapag kinailangan nila ng family food packs, makakakain po sila, mabibigyan po sila. So, tuloy-tuloy lang po, no, sa pagtulong at wag po kayo magsasawa. Salamat po. Okay, salamat sir. Okay, thank you. Thank you kay Sir Ronald. Siya yung coordinator at ang supervising administrative assistant officer nitong ating DSWD NLRMB. Maraming salamat at thank you very much kay Sir Leo at kay Secretary. Thank you. Salamat. Sir Ryan, kumusta yung experience mo dito sa naging activity natin? Sobrang saya po. Pati nakakagana ng loob dahil unang-una makakatulong tayo sa mga nasalanta po din sa Mount Canlaon. Pangalawa po, sobrang saya ko po dahil nagkasama-sama lahat po ng mga iba't ibang CDC dito sa ating event po na ito. So, ano yung naging learning mo? Natutunan mo dito sa ginawa nating activity mula kaninang umaga hanggang ngayon? Ayun po, mga natutunan ko po dito is yung mga pagre-repack po ng mga bigas po. Ito po yung mga pagre-repack po ng mga pagkain po ng mga ating mga ano. Then yung isang ano po is yung pagtutulungan po. Yun po ang aking mga natutunan dito. Parang sabi nga po nila is yung ano anuhan po natin, dahil tayo mga Pilipino, kailangan po natin magtulungan. Sir, gaano kahalaga itong ginagawa nating civil military operations? Sobrang halaga po ng ano po na ito, mga event po na ganito. Dahil tayo po yung nandito po sa sa bayan po natin na nag-ano po tayo yung tulungan po. Yun po yung bayanihan na tinatawag. Ayun po, sobrang halaga po na itong mga ganitong event. Ngayon po, naging mahalaga ito dahil yung ating pong mga apektadong pamilya ng bulkan at iba pang mga kalamidad sa Pilipinas
ay matutulungan natin. Yes po, sobrang halaga po na ito. Sobrang halaga. Oo. Kung mayroon pang pagkakataon na ganitong activity, kung may handang sumama. Ayun, syempre naman po. Manguna pa po ako sa listahan na yan. Okay, oo. Gaano ka nakatagal bilang reservist? Since December 2024 po. Okay, so 1 year pa lang ha? Wala pang 1 year. Wala pang 1 year sir. Oo. Pero kayo pa ay saan nagtatrabaho? Sa civilian? Ano po ako, nag-work po ako sa Mega World Corporation. Mega World, anong trabaho natin doon? Isa po akong liaison officer sa legal company po. Okay, at paano naman, bakit natin naisipan maging reservist? Naisipan ko po mag-service para po tumulong sa ating bayan dahil may kasabihan nga po si Colonel Poblete na yung gulong di aandar kung walang reserva. So ang tingin natin, ang reserva tayo. Yes po, Para tayo. gumulong. Para gumulong sa sasakyan. Anong mensahe mo sa mga kapwa natin mga reservist? Ayun po, ang mensahe ko lang po sa mga kapwa nating reservist is pagpatuloy nyo lang po yung ginagawa nyo sa ating bayan, sa pagtulong sa ating mga kababayan. At huwag po kayong huminto sa pagbigay ng mga tulong sa ating mga kababayan po. Okay, maraming salamat sa iyo ha. Thank you po sir. Okay, thank you. Okay. Ngayon ay kasama natin si Private Maria Sheila Teodoro ng 15 Second at mula kaninang umaga gusto natin matanong sa kanya kung kumusta yung kanyang naging experience, yung observation sa mga kapwa natin na reserve force dito na nagpunta at maging yung output nila sa maghapon na ito. Ay, nako po. Proud po ako sa mga kasama ko kasi talagang kahit pagod sila, diretso pa rin. Imagine na ba mga edad nila pero talagang mahataw pa rin yung energy nila, yung lakas nila para lang magsilbi sa bayan. So, anong naging karanasan nyo? Para sa namin, syempre, yung value ng buhay ng tao. Kailangan yung extend mo talaga yung lakas mo para matulungan sila. So, kumusta naman yung proseso ng ating activity, yung repacking? Maganda kasi may assembly siya kung saan ka dapat pwesto para mabilis yung ating proseso, para matapos ka din trabaho. May natutunan din ba tayo? Ay, action natin? Marami po ako natutunan kasi syempre pag leader ka, talagang intindihin mo talaga yung kapangkanan ng bawat ng constituent mo. Yun. Kailangan sila muna bago sarili. Ako. Pero kumusta yung mga kasama natin doon? Ay, talaga po. Lakas, sobrang lakas nila. Wala sa edad ang lakas. Nasa puso ang lakas. Okay, yan po Yan po si Private Sheila Teodoro sa kanyang naging karanasan dito sa ating project na Civil Military Operation dito mismo sa DSWD NRLMP. Maraming salamat. At kung mayroon pang pagkakataon, ma'am, kayo po ba isasama ulit? Ay, lagi po ako sumasama sa mga ganito kasi dito lang ako nagkakaroon ng chance na ma-share ko yung aking kakayahan sa mga tao. O gaano ka nakatagal sa pagiging reservist? Magto 2 years na. 2 years. At bakit ka naman napunta dito? Anong nag-motivate sa'yo? Kasi yung mga sundalo lagi nasa school namin sa garden, tinutulungan ako. Kaya ayun, na-recruit na rin nila ako. Kaya sumama na rin ako sa Reserve Force. Okay, sige. Salamat, Ma'am Sheila. Thank you. Thank you po. Alright, ngayong hapon po ay makakasama din natin ang ilan sa mga estudyante ng National University dito ho sa DSWD NRLMB sa production area nila. At sila po ay mga dentistry students, no? Si Ma'am Johara po. Sahara And Aya. and Aya. Oo, Ma'am Sahara and Aya, kumusta man po ang inyong karanasan sa pagbuboluntaryo dito sa DSWD warehouse? So far naman po, okay. I thought po like repacking po siya ng sardinas, like lalagay siya sa bawat pack. I did not expect po na bigas, but ngayon ko lang po na-realize na one of the really essential sa donate ng relief goods is rice talaga, since kahit rice lang po ang kainin ng isang tao ay mabubuhay na siya doon. Nang realize ko lang po is mahalaga po ang bawat butil ng bigas. Actually, first time ko po na pumunta dito, umattend sa DSWD and tumulong ng ganitong bagay. So, napakalaki experience din po sa akin. Nito, lalo na nitong college days. And
ayun, nakita ko po ngayon yung kung ano po yung ginagawa dito sa loob po ng ganito, ganyan, pag-repacking at kung saan po talaga napupunta yung mga nire-repack po namin. So nakaka-touch lang po na at least na nakapaglaan po kami ng time dito para magtumulong. Di ba kayo nahirapan, ma'am, sa pagre-repack ng bigas? Hindi naman po. Hindi naman po. Marami naman. Hindi naman po. Tulong-tulong. Kaya naman po yung dalawang, just yung Kaya. 6 kilos. Kaya naman po. Ano po ang masasabi ninyo sa Philippine Army Reserve Force, itong mga naka-uniforme? Actually po, kanina, nakikinig ako sa usapan nila. Sabi po ng mga everyday workers dito is, ang BJ, ay, ang Army, ang kayo po, ang may tumulong po talaga na bumisita po sa kanila dito. So, na-appreciate ko rin po yung pagpunta niyo po dito at saka sa pagtulong po talaga ng mga officers dito po sa factory na to. Ayun po, nakakatuwa lang po kasi non-stop po yung pagtulong ninyo sa mga ganitong bagay, lalo na is sobrang prepare nyo po once na nagkaroon po ng sakuna, ganyan. So, nakaka-inspire din po sa iba. Ang ganda. Ito kayo ay mga nakasamang mga naka-uniforme, no? Mga Philippine members ng Philippine Army Reserve Force. Ano po ang masasabi nila at kumusta naman yung inyong social interaction habang nagre-repack? Laking tulong po kayo, sir, sa pag-volunteer dito at pagpunta po rito sa DSWD at tumulong po sa repacking po namin. Dahil kulang po rin kami sa manpower and yung pakikisama nyo po sa mga tao is maganda naman po. Madaling lapitan, maganda kasama, yun po. Okay. Kung mayroon kang napulot na aral sa maghapon na ito, ano ba ito at paano ito makakatulong sa iba nating mga kasamahan na maging volunteer din dito sa department? Tayo mga sabi ko lang po is masaya siya, enjoy, and dito mo mararanasan yung good camaraderie, leadership, coordination, lahat po ng mga physical, dito mo po may enhance. Kaya kung ako po sa inyo, itry nyo po rin mag-volunteer dahil hindi lang po para sa physical health nyo po, para rin po sa ibang tao na nasalanta ng bago. Yan lang po. Sa ngalan po ng 1502nd Brigade at ang atin pong 1302nd Community Defense Center sa pamumuno ni Colonel Vigo at ang 1502nd Brigade sa pamumuno ni Colonel Noto, sa ating ARISCOM, sa NCRDG Management Top Officers. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong suporta dahil sa ginawa niyong pagpayag na makapunta kami dito sa ating pong DSWD National Logistics and Resource Management Bureau dito sa Pasay. So, sa maghapon pong ito, nakita namin na ang pagtutulungan buhay po ang spirit ng bayanihan. No? Bayanihan ng mga sibilyan. Andito po yung tupad volunteers ng Department of Labor and Employment. At nandito po yung mga estudyante mismo, mga dentistry students ng atin pong National University. At syempre, ang atin pong Philippine Army Reserve Force ng 1502nd Brigade, ng 1303rd Brigade, at saka syempre yung ating 303rd Battalion. So, on behalf of the A7 and the 1502nd Brigade, ako po ay nagpapasalamat. So, anong learnings natin ngayon? Napakadali, napakaganda kapag sama-sama. Kung nagtutulungan, nagbabayanihan, walang imposible na hindi makaahon ang ating komunidad. Ang mga nahihirapan ay matutulungan sapagkat po ang strength ng atin pong mga kababayan na mga voluntaryong naglilingkod sa atin pong sambayanan, no? Kagaya po ng Philippine Army Reserve Force, ang atin pong mga estudyante, ang atin pong mga volunteers from the community. Kapag nagsama-sama, malaki po ang maitutulong sa atin pong na mga biktima ng sakuna, kalamidad o kahit na ano pong disasters. So, kung mapapansin nyo, wala hong nagpahinga kanina sa atin pong mga kasamahang mga reserve force. Lahat talagang very active, lahat mayroong mga ginagawa at lahat nagawa ang mga tasking ng bawat isa. No? May process ang atin pong warehouse kung paano magsimula hanggang sa magtapos. So, ito ipakita lang natin. Ito ay ilan lamang sa mga produkto, no? Mga resulta ng kanilang pagpapagod dito
sa atin pong DSWD Logistics Office. At kung makikita nyo po yon, no, yung nandoon po sa kabila, yan po ang lahat, no? Yan po ang lahat ng atin pong mga naripak dito ho mismo sa atin pong activity ng Civil Military Operations na atin pong 1502nd Brigade. Naway ho, sa susunod, makasama pa rin ho tayo at makibahagi sa mga ganitong aktibidades. Bahagi po ito ng ating commitment sa ating bayan bilang mga Laang Kawal. Mabuhay po ang Laang Kawal at marami pong salamat at sa lahat po na nagsuporta. Salamat po.